Kabanata 1601 Ang sitwasyon sa hilagang lupain. Ang katawan ng Iron Egg ay naglabas ng may sensinang layunin ng pagpatay na lubhang nakakatakot. Bahagyang napahiya si Kuzo at nagtanong, kung gayon, ano ang itatawag ko sa iyo? Malamig na sumangot ang Iron Egg at sinabing, tawagin mo akong Azure. Si Kuzo, na nasa gilid, ay hindi alam kung tatawa o iiyak. Kinawi niya ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Walang sino man ang may konkretong pag-unawa sa lakas ng itlog ng bakal, at walang nang ahas na pukawin siya. Kinabukasan, dumating si Monk Hangshi sa Wind Bamboo Mountain. Tumayo siya sa harap ni Chinyu at ng iba pa at dahan-daang sinabi, ang makapal na fog sa hilagang lupain ay nagkalat. Nang marinig ito, ang lahat ay biglang tumayo at nag-aalalang nagtanong, paano ito? Mabagal na sinabi ni Monk Hangshi, ang hilagang lupain ay talagang dumanas ng matinding dagok. Ang malalaking bahagi ng lupain ay naging mga guho. Ang sabi-sabi na ang iceberg kung saan matatagpuan ang Panginoon ng mga hilagang lupain ay puno rin ng mga butas. Ngunit sa kasamaang palad, ang tatlong makajos na monarko ng hilagang lupain ay hindi namatay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ng mga hilagang lupain ay naapektuhan lamang ng panahon. Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, kung gayon, paano ang senior na si Xiaohai? Mayroon bang balita tungkol sa kanya? Sa kasamaang palad, wala. Umiling ang monghe. Kinuha niya ang fragment ng maskara ni Xiaohai mula sa kanyang dibdib at sinabing, plano kong ibaon ang maskara ni Xiaohai sa Sichuan Immortal Mountain. Tiningnan ni Chinyu ang fragment ng maskara sa kamay ng monghe at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Tila napahamak si Xiaohai. Nakagawa siya ng malaking pinsala sa hilagang lupain ng mag-isa at naantala ang pagbawi ng Northern Landlord. Bago gumaling ang Northern Landlord, dapat mayroong isang tao na maaaring talunin ang Northern Landlord, patuloy ng monghe. Ang taong ito ay maaaring ang master ng Heavenly Cloud Sect, o maaaring ibang tao, o maaaring lahat. Natahimik sandali si Chinyu, pagkatapos ay nagtanong, ayon sa pag-unlad na ito, gaano katagal bago gumaling ang guro ng hilagang lupain? 2 buwan. Iniunat ni Monk Hangshi ang 2 daliri. 2 buwan. Agad na namutla si Chinyu sa takot. Ito ay medyo masyadong mabilis. Dahil tinawag siyang Panginoon ng hilagang lupain, natural na napakalakas ng kanyang lakas. Kahit na ang 3 dakilang makajos na monarko ay nahawakan na ang reversion void stage, pabayaan ang Panginoon ng hilagang lupain. Kung walang mga aksidente, ang Panginoon ng hilagang lupain ay talagang isang top-notch martial artist sa reversion void stage. Ang paghakbang sa reversion void stage sa loob ng 2 buwan ay imposible lang. Ayon sa sariling kalkulasyon ni Chinyu, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon bago siya magkaroon ng pagkakataong makapasok sa reversion void stage. Ang libing ay naka-schedule para bukas. Sana ay makadalo ang lahat, sabi ng monghe na si Hangshi. Mabilis na ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, sigurado. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ang monghe na si Hangshi at naglakad pataas at pababa. Big Brother Kuzu, sa loob ng 2 buwan, may pagkakataon ka bang pumasok sa reversion void stage? Tanong ni Chinyu. Umiling si Kuzu at sinabing, hindi ganoon kadali ang hakbang sa reversion void stage. Imposibleng gawin ito sa loob ng 2 buwan. Paano ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Sino ang nakakaalam? Hindi siya kumikilo sa loob ng maraming taon. Tamad na humikbi si Kuzu. Bagamat medyo nag-aalala, mukhang wala itong kinalaman sa kanya. Napakakapangyarihan ba ng Panginoon ng hilagang lupain? Gumuso ang Iron Egg. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, reversion void stage, sa tingin mo ba malakas ito? Gumisi si Iron Egg, paano kung reversion void stage na? Hindi naman talaga takot ang katawan ko sa kanya. Bukod dito, maaari akong pumasok sa reversion void stage anumang oras. Nagulat si Chinyu at nagmamadaling nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Tumikim ang bakal na itlog at sinabing, ang 1,000 taong pagsupil na ito ay nagbigay daan sa aking ugali na magkaroon ng napakalakas na pambihirang tagumpay. Handa na ang lahat. Kailangan ko lang ng hangin ng silangan.
Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Bilisan mo at pumunta sa closed-door cultivation. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang Dao technique. Napatingin si Iron Egg kay Chinyu. Ang pamamaraan ko sa Dao ay patayin ang matuwid na landas. Ngayong buong araw akong nakasunod sa tabi mo, paano ako maglilinang? Walang sinabi si Chinyu. For a moment, hindi niya alam ang gagawin. Hindi ba iyon simple? Ang mga magsasaka ng hilagang lupain ay nagdudulot ng kaguluhan sa katimugang rehiyon sa mahabang panahon. Bakit hindi mo na lang sila patayin? Sabi ni Kuzu sa gilid. Tumango din si Chinyu at sinabing, tama. Sa ganitong paraan, malilinang mo ang iyong teknik sa Dao at magagarantiyahan din ang buhay ng mas maraming tao sa katimugang rehiyon. Baka maging isang dakilang bayani ka pa sa katimugang rehiyon. Wala akong pakialam sa pagiging isang dakilang bayani, ngunit hindi masama ang iyong mungkahi. Baka sa mukha ni Iron Egg ang isang masamang ngiti. Paulit-ulit na tumango si Chinyu at sinabing, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Maaari ka nang umalis. Talaga. Tumaas ang kilay ng Iron Egg. Mabilis na sinabi ni Chinyu, syempre. Ang Iron Egg ay agad na natuwa. Ayaw lang niyang nasa tabi ni Chinyu. Kung hindi dahil sa katotohanan si Chinyu ay may isang makapangyarihang ama na tagapag-alaga sa likod niya, malamang ay nakagawa na siya ng hakbang kay Chinyu. Ngayong hiniling sa kanya ni Chinyu na patayin ang isang magsasaka sa hilagang lupa, hindi niya ito sineseryoso. Upang plantsahin ang itlog, pumatay sino ang hindi pumapatay? Anong hilagang lupain, anong estado sa timog, ano ang kinalaman nito sa akin? Siyempre, hindi niya sinabi kay Chinyu at sa iba pa ang tungkol dito, kaya natural na hindi alam ni Chinyu ang tungkol dito. Hindi na nanatili ang Iron Egg. Mabilis niyang iniwan ang Wind Bamboo Mountain at nawala ng walang bakas. Pagkaalis niya, nagtanong si Kuzu sa gilid, Chinyu, sino ba talaga itong kaibigan mo? Napangiti si Chinyu at sinabing, hindi rin ako sigurado. Bahagyang bumantong hininga si Kuzu at sinabing, talagang natatakot ako na maging espada siya sa kamay ng iba. Tuldok-tuldok-tuldok, ang hilagang lupain. Ang tatlong makajos na monarko ay nagdusa ng mabibigat na pinsala at napunta sa pag-iisa upang magpagaling. Silang tatlo ay nasa iisang silid, dahan-daang nagpapagaling sa kanilang panloob na chi. Ang labanang ito ay halos naging sanhi ng kanilang pagbagsak sa hilagang lupain. Kung hindi dahil sa lakas ni Xiaohai na pinigilan, matagal nang bumagsak ang tatlong makajos na monarko. Hindi ko inaasahan na ang sect master ng sekta ng Tianyan ay may nakababatang kapatid na lalaki, sabi ng isang makajos na monarko sa mahinang boses. Bumantong hininga din si Sima Bei, ang dalawang magkapatid na ito ay higit na abnormal sa isa't isa. Talagang nakakatakot sila. Sa kabutihang palad, ang Xiaohai na ito ay naghatid ng kanyang sarili sa aming pintuan. Kung hindi, siya ay talagang magiging isang malaking problema sa hinaharap. Maganda rin ito. Kung wala ang Xiaohai, hindi ba nasa bag ang South Province? Nagkatinginan silang tatlo at sumili ang malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa isang silid na ilang milya ang layo, si Yongji, Barrow, at Feng Hai ay naka-cross-legged. Sa panahong ito, nililinang nila ang panloob na pamamaraan ng Chi ng Sacred Heart. Ang aura sa kanilang mga katawan ay halatang nagbago, at ang kanilang lakas ay tumaas din ng husto. Mukhang malubhang nasugatan ang tatlong makajos na monarko. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yongji, sinasadya o hindi sinasadya. Hindi naman tanga ang dalawa, at agad na tumingin kay Yongji. What do you mean? Malamig na tanong ni Barrow. Ikinalat ni Yongji ang kanyang mga kamay at sinabing, walang anuman. Sinabi ko lang na si Xiaohai ay talagang nakakatakot. Sa totoo lang, halos naging dahilan niya ang pagbagsak ng tatlong makajos na monarko sa hilagang lupain. Kailangan mong malaman na ang lakas ng tatlong makajos na monarko ay higit sa atin. Yongji? Kung mayroon kang sasabihin, mas mabuting sabihin mo ito ng direkta. Malamig na tumawa si Feng Hai. Hindi makatakas sa aming mga mata ang mag-agarang pakulo mo. Kabanata 16:02 ang libing ni Xiaohai. Ngumiti si Yongji pero hindi umimik. Nakita na ang kanyang intensyon, ngunit wala pa rin siyang sinasabi.
Sina Barrow at Fenghai ay parehong nangungunang mga tao sa katimugang rehiyon. Natural na hindi sila magiging mga baril ni Yongji. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang taong nakasuot ng itim. Kayong tatlo, iniimbitahan ka ng makajos na hari, sabi ng taong nakaitim na damit. Nang marinig ito, tinaas ni Yongji ang kanyang kilay at sinabing, okay, naiintindihan namin. Pupunta kami kaagad. Pagkaalis ng lalaking nakaitim na damit, muling tumahimik ang silid. Naiintindihan ng lahat, ngunit walang gustong magsalita. Pabayaan mo ang iyong alagad. Sa sandaling ito, nagsalita si Barrow. Sumulyap si Yongji kay Barrow at naintindihan. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kasunod yun, lumabas ng pinto si Yongji. Nakahanap siya ng isang alagad at sumunod sa likuran nilang tatlo, naglalakad patungo sa silid ng makajos na hari. Sa silid, 4 na tao ang nakatayo sa harap ng makajos na hari. Sa sandaling ito, si Sima Bei at ang iba pa ay lubhang mahina. Ang malamig na pawis ay patuloy na lumalabas sa kanilang mga noo, at ang kanilang panloob na chi ay napakahina. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ganap na imposible para sa walang hanggang poste na hindi mailipat. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang sarili niyang maliit na plano. Sa sandaling ito, ang disipulo ni Eternal Paul ay biglang humakbang pasulong at malamig na sinabi, sa iyong kasalukuyang kalagayan, mayroon ka pa bang mga kwalifikasyon upang maging makajos na mga hari? Sa tingin ko ay mas mabuti para sa inyong lahat na isuko ang inyong mga posisyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Sima Bei habang malamig niyang sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Sumigaw ang alagad na ito, walang anuman, pakiramdam ko lang ay oras na para tumabi kayong lahat. Pagkatapos sabihin iyon, ang disipulong ito ay direktang sumugod patungo sa Sima Bei. Ang ekspresyon ni Sima Bei ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Nang inig ang kanyang glabela at agad na lumiwanag ang sinag ng liwanag. Sa sumunod na segundo, agad na nanigas ang katawan ng disipulong iyon at hindi siya makagalaw. Tuloy-tuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang buong katawan at para bang mapunit ang kanyang buong katawan. Ang mga ekspresyon ni Yongji at ng iba pa ay nagbago ng husto. Gaya ng inaasahan, ang tatlong makajos na monarkang ito ay mayroon pa ring paraan upang protektahan ang kanilang sarili. Si Yongji ay may masamang pakiramdam at agad na humakbang pasulong, sumigaw, swaying disipulo, ang lakas ng loob mong magsalita sa mga makajos na monarko ng ganito, nililigawan mo si kamatayan. Sa sinabi nito, nanguna si Yongji at humakbang pasulong, itinaas ang kanyang kamay at binasag ang kanyang ulo sa mga piraso. Ang mga ekspresyon ng tatlong makajos na monarko ay malamig sa yelo, at si Sima Bei ay mas madilim pa. Makajos na monarch, pasensya na po. Kasalanan ko kung hindi kita disiplinahin ng mahigpit. Yumuko si Yongji at sinabi. Malamig na sinabi ni Sima Bei, pamahalaan ang iyong sariling mga tao ng maayos. Kung may susunod pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Kinulong ni Yongji ang kanyang mga kamay at sinabing, talaga. Pagkatapos nito, iniwas ni Sima Bei ang kanyang tingin sa tatlong tao at dahan-daang nagsabi, panahon na para kumilos kayong lahat. Patay na si Xiao Hai, at nawawala ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Sa kasalukuyan, walang sino man sa Southern Region ang kakampi ninyo. Gusto kong magtungo kayong tatlo sa South Province. Patayin ninyo ang mga maaari ninyong kunin at ang hindi ninyo kaya. Nagkatinginan silang tatlo. Wala silang choice kundi ang tumango at sabihin, naiintindihan namin. Pupunta kami ngayon sa South Province. Hayaan mo si Rui na sumama sa iyo. Kailangan mong makinig sa kanya sa lahat ng iyong mga aksyon. Kasabay nito, sisiguraduhin niya ang iyong kaligtasan upang maaari kang bumalik sa South Province anumang oras, sabi ni Sima Bei. With that, pumasok ang isang sexing babae na nakaitim na roba. Bahagyang kumunat ang noo ni Yongji. Bagamat medyo hindi siya nasisiyahan, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Tumango lang siya at sumang-ayon. Pagkaalis nilang tatlo, ang mga ekspresyon ng tatlong makajos na monarko ay naging napakalamig. Hindi namin maaaring hayaan itong si Yongji na manatili, sabi ng isa sa mga makajos na monarko.
Tama. Tiyak na inutusan niya tayo na gawin ang ginawa natin ngayon, dagdag ng isa pang makajos na monarko. Malungkot ang ekspresyon ni Sima Bei habang malamig niyang sinabi, hindi handang maging sunod Sonyeon si Yongji sa iba. Napakaraming taon niyang binalak na palitan ang sekta ng Heavenly Cloud. Bakit siya handang makinig sa mga utos natin ngayon? Kung hindi dahil sa katotohanan na ito ang oras para kumuha ng mga tao, matagal ko na siyang pinatay. HMPH, hayaan mo muna siyang mamuhay ng masaya sa loob ng ilang araw. Kapag gumaling na ang amo, ito na ang araw na mamatay siya. Tuldok, South Province, Tichinyu, Kuzu, at ang iba pa ay patungo sa Immortal Chuan Mountain. Ngayon ang araw na namatay si Xiaohai, at matagal nang kumalat ang balita sa buong South Province. Ang mga cultivator ng iba't ibang sekta ay nakatanggap ng balita at lahat ay nakarating sa Immortal Chuan Mountain. Maraming cultivator ang dumating pa sa Immortal Chuan Mountain sa kanilang sariling kasunduan, na gustong paalisin si Xiaohai sa kanyang huling paglalakbay. Ang malaking Immortal Chuan Mountain ay halos mapuno ng mga tao, at bawat isa sa kanila ay may solemn na ekspresyon at isang malungkot na ekspresyon. Si Xiaohai ay isang tunay na bayani. Bumantong hininga ang isang tao. Walang sino man sa buong Southern Prefecture ang makakagawa ng kanyang ginawa. Sana maging makabuluhan ang sakripisyo ni Senior Xiaohai. Dumating din sina Chinyo, Kuzu, at ang iba pa sa Immortal Mountain. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong pumuno sa bundok, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ito na ang katapusan ng isang henerasyon ng mga bayani, mahinang bulong ni Chinyu. Hindi umimik si Kuzu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. Ang iilan sa kanila ay naglakad hanggang sa gilid ng monghe ng Hangshi. Sa sandaling ito, ang monghe ng Hangshi ay nasa pinakamataas na punto ng walang kamatayang bundok. Sa harap niya ay isang batong kabaong. Ang nakakaawa ay wala man lang bangkay si Xiaohai. Ang tanging bagay na maaari niyang ibaon ay ang fragment ng kanyang maskara. Malapit na siyang ilibing, sabi ng monghe ng Hangshi. Tumango si Chinyu. Bahagya siyang yumuko at pinagdikit ang kanyang mga palad na para bang pinapaalis niya si Xiaohai. Lahat ng tao sa bundok ay yumuko rin. Inabot ni Monk Hangshi ang kanyang palad at ang malaking batong kabaong ay agad na bumangon mula sa lupa. Sa kanyang lakas, ang batong kabaong ay lumutang sa hangin at nahulog patungo sa gintong balon. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumaril at hinawakan ang batong kabaong ni Xiaohai. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Pag-angat ng kanilang mga ulo, nakita nila ang tatlong tao na nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa langit, nakatingin sa lahat. Ang tatlong taong ito ay walang iba kundi sina Yongji, Fenghai, at Barrow. Ikaw. Nang makita ang tatlong taong ito, lahat ng naruroon ay galit na galit. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Chinyu. Malamig siyang tumingin kay Yongji at sinabing, Yongji, anong ginagawa mo dito? Walang pakialam na sinabi ni Yongji, narito ako para paalisin si Xiaohai para sa kanyang huling paglalakbay. Paalisin si Xiaohai para sa kanyang huling paglalakbay. Sa palagay mo ba kayo ay karapat-dapat? Ang Senior Xiaohai ay nakipaglaban at namatay sa isang madugong labanan, gayunpaman, lahat kayo ay naging mga alipin ng hilagang lupain. Hindi napigilan ng isang tao sa pinangyarihan na magalit ng malakas. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, gago kasi siya. Kung hindi gagawin ng tao para sa sarili niya, wawasakin siya ng langit at lupa. Nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito, agad na nagalit si Chinyu at nagpakawala ng suntok sa hangin. Ang gintong liwanag ay direktang lumapit kay Yongji. Hindi naglakas loob na pigilan ito ni Yongji at agad na binaril pa atras, nagtago sa gilid. Tumawa siya ng malakas at sinabing, Chinyu, bakit ka nababalisa? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng labanan sa pagitan mo at sa akin. Wait lang. Teka. Sa tingin ko mas mabuting tapusin na ito ngayon. Sumabog ang katawan ni Chinyu at agad na nakarating sa harap ni Yongji. Agad na naging tense ang kapaligiran, at si Kuzo at ang iba pa ay handa na ring kumilos. Kabanata 1603 Hamon.
Ang katawan ni Chinyu ay nagbuga ng sobrang matinding ginintoang ningning. Ang layunin ng pagpatay na ibinubugo mula sa kanyang katawan ay nilamon pa ang buong immortal na bundok ng Sichuan. Patayin mo siya. Sigaw ng isang tao mula sa ibaba. Chinyu? Dapat mong patayin ang bastard na ito. Hindi mo siya dapat hayaang umalis sa Southern Province ng buhay. Itong bastard, patayin mo siya at ilibing kasama si Xiaohai. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yongji at sinabing, nakita mo, tama. Gusto ka ng lahat na patayin. Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, so ano? Chinyu? Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo ngayon? Kung gayon, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan at gawin mo na. Lumapit si Chinyu at kinuyam ang kanyang gintong kamao. Sandali, wala ako dito para makipag-away sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at naglabas ng sirang kamiseta. Hinawakan niya ang shirt at walang pakialam na sinabi, ito ay regalo para sa iyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Tinulyapan ni Yongji ang libingan sa ibaba at nginisyan, hindi maganda ang kahulugan ang maglibing ng walang laman na libingan. Ito ang kamisete ni Xiaohai. Ibibigay ko ito sa iyo. Pagkasabi niyon, ikinaway ni Yongji ang kanyang kamay at inihagis sa malayo ang sirang shirt. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu habang nagmamadaling humabaon sa kanya gamit ang line word formula. Hinawakan niya ang damit sa kamay at tumingin sa ibaba. Ito talaga ang damit ni Xiaohai. Sa sandaling ito, sinamantala din ni Yongji at ng iba pa ang pagkakataong ito para mabilis na umalis. Chinyu, huwag kang mag-alala. Pupunta ako at hahanapin ka sa lalong madaling panahon. Ang mayabang na boses ni Yongji ay umalangaw-ngaw sa buong Sichuan Immortal Mountain. Saan ka pupunta? Agad na nagalit si Chinyu at hahabulin sana siya. Sa sandaling ito, pinigilan ni Monk Hangshi si Chinyu. Umiling siya at sinabing, hindi na kailangang habulin siya. Dahil nang ahas siyang sumama, dapat may paraan siya para makatakas. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Tiningnan niya ang damit sa kanyang mga kamay at nakaramdam siya ng matinding sakit. Lahat ng kanyang mga pantasya ay naglaho sa manipis na hangin sa sandaling ito. May mga taong tahimik na umiiyak sa ibaba. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang mga pantasya ay naglaho sa manipis na hangin. Malamang talagang nahulog si Xiaohai. Yongji, siguradong hindi kita bibitawan, malamig na sabi ni Chinyu. Kasunod nito, inilagay ni Chinyu ang mga damit at ang mga fragment ng maskara sa batong kabaong. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-dahang inilagay ni Monk Hangshi ang batong kabaong sa isang gintong balon. Habang tumataas ang ulap ng alikabok, dahan-dahang ibinaon ang libingan. Isang malaking stone tablet ang nakatayo sa harap nila na may nakasulat na 4 na salita, ang libingan ni Xiaohai. Sa pagtingin sa lapida sa harap nila, lahat ay nakaramdam ng isang antas ng sakit sa kanilang mga puso. Senior Xiaohai, siguradong hindi ka namin pababayaan. Huminga ng malalim si Chinyu at yumuko ng malalim sa lapida ng 3 beses. Bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa langit na parang pinaalis nila si Xiaohai. Tuldok tuldok tuldok. Mabilis na nakatakas si Yongji at ang dalawa pa sa lugar na ito. Bakit hindi mo siya direktang patayin? Malamig na sabi ni Barrow. Sumulyap si Yongji kay Barrow at umiling, mayroon ka bang ganap na kumpiyansa na talunin siya? Ayaw mo? Pero ako. Malamig na ngumuso si Barrow. Pinaikit ni Yongji ang kanyang mga mata at ngumisi, ibig mong sabihin mas malakas ka sa akin. Natawa si Barrow, ano pa ba? Speaking of which, I don't think we have ever away before. Bakit? Gusto mo bang subukan? Habang nagsasalita sila, lumalakas at lumalakas ang kanilang panloob na chi, na parang anumang oras ay aatake sila. Sa oras na ito, pinagsabihan sila ni Rui, tumigil ka dyan. Hindi ka ipinadala ng Diyos na hari sa rehiyon ng Timog upang magdulot ng panloob na alitan. Malamig na ngumuso si Yongji at sinabing, Barrow, huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang bagay na ito, tiyak na masisiyahan kita. Iyon ang gusto ko. Hindi umatras si Barrow. Tumingin si Rui sa kanilang tatlo at sinabing, panahon na para magnegosyo. With that,
Naglabas siya ng listahan. Ang listahan ay napuno ng mga pangalan ng sunod-sunod. Mayroong daan-daang tao sa listahan. Ang mga taong ito ang nangungunang tao sa South Province. Sila ang pinuno ng sekta ng isang sekta o ang mga batang talento ng nakababatang henerasyon. Kinailangan ng magpakailanman para si Yongji at ang dalawa pa upang iguhit ang listahan. Sige, magsimula tayo sa una, malamig na sabi ni Rui. Tuldok tuldok tuldok. Matapos mailibing si Xiaohai, bumalik din sina Qinyu, Kuzu, at iba pa sa Wind Bamboo Mountain. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Qinyu sa Wind Bamboo Mountain. Nais niyang pumunta sa pag-iisa, ngunit siya ay medyo nag-aalala, natatakot na ang hilagang lupain ay biglang sasalakayin siya. Si Yongji at ang iba ay tiyak na hindi pumunta sa katimugang rehiyon upang ihatid ang piraso ng damit na iyon, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Napabuntong hininga si Kuzu at sinabing, oo, maghintay ka lang. Magiging magulo ang katimugang rehiyon. Tulad ng inaasahan, sa mga susunod na araw, isang malaking bilang ng mga magsasaka mula sa hilagang lupain ang pumasok sa katimugang rehiyon. Naglunsad sila ng pag-atake sa iba't ibang malalaking sekta. Sa pagkakataong ito, hindi na ito limitado sa mga ordinaryong tao. Lahat ay naging target nila. Sekta ng Green Rock. Ang buong sekta ay natatakpan ng mga bangkay at mga ilog ng dugo. Sa Great Hall ng sekta ng Green Rock, si Yongji at ang dalawa pa ay nakaupo sa harap ng pinuno ng sekta. Paano naman? Alinman, sundan mo ako sa hilagang lupain, o papatayin kita, walang pakialam na sabi ni Yongji. Ang pinuno ng sekta ng Green Rock ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, F***CQ. Kahit mamatay ako, hindi ako makikipag-ugnayan sa mga taong tulad mo. Ngumisi si Yongji at sinabing, sige, ihahatid na kita. Pagkasabi noon, nagbuga ng liwanag ang palad ni Yongji at Hong Ampas sa Sect Master ng Green Rock Sect. Ang buong malaking bulwagan ay agad na sumabog at naging mga guho, at ang Sect Master ng Green Rock Sect ay naging bangkay din. Inilagay ni Yongji ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, susunod, oras na para pumunta sa isa pa. Sa tabi niya, medyo nanunuya si Barrow, marunong ka lang bang pumili ng malalambot na persimmons na ito? Ano ang silbi? Naging malamig ang ekspresyon ni Yongji habang sinabing, anong ibig mong sabihin? Matagal na kitang pinagtitiyagaan. Tumawa ng malakas si Barrow at sinabing, Yongji, dapat ko bang sabihin na maingat ka, o mahiyain ka tulad ng daga? Mula ngayon, ikaw at ako ay maghihiwalay na ng landas at gagawa ng sarili nating mga bagay. Paano na? Gumisi si Yongji at sinabing, iyon ang hiling ko. Sige. Malakas na sigaw ni Barrow, pupunta ako at hamanin si Qinyu ngayon din. Maglakas loob ka ba? Nagalit din si Yongji. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, bakit hindi ako mangangahas? Natatakot ako na hindi ito magagawa ni Qinyu. Haw. Ipaubaya mo sa akin si Qinyu. Pumunta ka at patayin mo si Kuzu. Paano yan? Medyo nanunuya si Barrow. Tumayo si Fenghai at sinabi, ipaubaya mo sa akin ang monghe. Gusto ko rin siyang labanan. Kinagat ni Yongji ang kanyang mga ngipin at sinabing, ako na ang bahala kay Qinyu. Ikaw na ang bahala kay Kuzu. Okay. Walang iniisip na pagsang-ayon ni Barrow. Kumunat ang noo ni Rui at sinabing, hindi iyan ang gusto namin. Gusto naming lumikha ng panik, hindi. Kung papatayin natin ang tatlong ito, lalo silang magpanik. Sino ang pipigil sa atin kung gayon? Putol ni Barrow kay Rui. Ibinigay niya ang listahan kay Rui at sinabing, iiwan ko sa iyo ang mga pangalan sa listahan. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Barrow at umalis. Kabanata 1604 ang buong pag-atake ng hilagang lupain. Ang tatlo sa kanila ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. Ayaw gawin ito ni Rui, ngunit alam niyang imposibleng makontrol niya silang tatlo. At saka, teritoryo nila ito, kaya hinayaan niya lang sila. Hindi nagtagal, umalis sina Barrow at Fenghai sa Green Rock Sect, naiwan lamang sina Yongji at Rui na nakatayo doon. Madilim ang kanyang ekspresyon, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Anong problema? Natatakot ka?
Lumapit si Rui at mahinahong nagtanong. Malamig na tiningnan siya ni Yongji at sinabing, bakit ako matatakot sa isang junior? Kung gusto ko siyang patayin, matagal na siyang namatay. Noon pa yan. Sayang at hindi ka pa masyadong mapagpasyahan, walang awang pang-uuyam sa kanya ni Rui. Nanatiling tahimik si Yongji. Ang dahilan kung bakit hindi niya inatake si Chinyu ay una dahil naramdaman niyang may trump card si Chinyu. Pangalawa, ito ay dahil siya ay maingat. Ngayong tinutuya siya ni Barrow at ng iba pa, maaari na lang niyang samantalahin ang pagkakataon na sirain ang prestihiyo ni Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. Sa Wind Bamboo Mountain, papaalis na si Chinyu. Tumingin siya kay Kuzo at sinabi, naghintay na ako ng ilang araw. Kung patuloy akong maghihintay ng ganito, sayang ang oras. Nagulat na sabi ni Kuzo, anong plano mo? Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, sa kasalukuyan, ang pag-iisa ay hindi isang magandang desisyon. Ngunit para sa kapakanan ng hinaharap, ito lang ang magagawa ko. Tama. Tumango si Kuzo. Sa South Province, may kailangang tumayo. Napabuntong hininga si Chinyu sa kanyang puso. Medyo natarante siya. Napakalakas ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, pero bakit wala man lang siyang intensyon na kumilos? Kahit na pinugutan na ng ulo ang sariling nakababatang kapatid, kahit konti lang ang galaw niya. Pagkatapos ng aksyong ito, walang nang-ahas na tumaya sa kanya. Tumingin si Chinyu kay Kuzo at sinabing, Kuya Kuzo, natatakot ako na ang katimugang rehiyon ay kailangan pang umasa sa iyo. Bagamat ayaw ni Kuzo, wala siyang ibang pagpipilian sa kasalukuyang sitwasyon. Noong araw na iyon, umalis si Chinyu sa Wind Bamboo Mountain at dumiretso sa kabisera ng Medicine Sage. Ang gamot na sage ay nagtago ng napakaraming mga halamang gamot na magiging isang pag-aaksaya na pabayaan ang mga ito. Nagpasya si Chinyu na pagnakawan silang lahat at ilagay sa sarili niyang bulsa. Walang sino man sa kabisera ng Medicine Sage ang nang-ahas na pigilan si Chinyu. Nakatingin lang sila ng walang magawa habang ang mga halamang gamot ay nahulog sa Spatial Magic Artifact ni Chinyu. Pagkaalis ng Medicine Sage City, dumiretso si Chinyu sa dakilang bundok ng Yu. Ito ang dating tirahan ni Wenwani. Napakaganda ng lokasyon, at ngayon ay desyerto. Ito ay lubhang liblib. Ang Great Yu Mountain ay dating tirahan ng isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian. Bagamat ang mga labi ng panloob na chi ay naubos na ng panahon, mararamdaman pa rin ng isa ang mga labi ng panloob na chi pagkatapos itong matikman ng mabuti. Naka-cross-legged si Chinyu sa tuktok ng bundok at bumaantong hininga sa mahinang boses, kung hindi ako nagkakamali, natatakot akong kailangan ko pa ng dark energy para makalusot sa oras na ito. Gayunpaman, si Chinyu ay walang ibang pagpipilian sa ngayon. Hakbang-hakbang lang ang kaya niyang gawin. Iniunat niya ang isang strand ng Divine Sense at ipinasok ito sa Spatial Magic Artifact. Ang Spatial Magic Artifact na ito ay naglalaman ng mahalagang koleksyon ni Yenan. Ang mga halamang gamot sa loob nito ay masasabing top-notch. Mayroong kahit ilang piraso ng Enlightenment Tea. Itong aso. Hindi ko alam kung saan ito nakakuha ng napakaraming babe. Hindi napigilan ni Chinyu ang magmura sa loob. Isang strand ng Divine Sense ni Chinyu ang lumakad sa loob ng napakaitim na Spatial Magic Artifact na ito. Casual niyang kinuha ang isang mahiwagang artifact at tiningnan ito. Ito ay isang hindi kumpletong mahiwagang artifact. Nakaukit ito ng siksik at kakaibang anting-anting. Kinuha ito ni Chinyu at sinubukang buhayin ang mahiwagang artifact na ito, ngunit sa kasamaang palad, ang mahiwagang artifact na ito ay walang reaksyon. Mukhang wala ng silbi ang mga mahiwagang artifact na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Bagaman ang mga mahiwagang artifact na ito ay hindi na magagamit muli, ang kanilang mga materyales ay masasabing top-notch. Halimbawa, ang mahiwagang artifact sa kamay ni Chinyu ay maaaring makaramdam ng panloob na chi ng sinaunang itim na bakal. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, makakahanap ako ng isang master craftsman para tunawin ang lahat ng mga mahiwagang artifact na ito. Siguro makakagawa ako ng isang mahiwagang artifact, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ibinalik niya ang mahiwagang artifact, kinuha ang mga halamang gamot, at sinimulan ang kanyang pag-iisa.
Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Qin Yu sa pag-iisa, isang malaking bilang ng mga magsasaka mula sa hilagang lupain, sa ilalim ng mga tagubilin ng tatlong makajos na monarko, ang bumuhos sa South Province. Nag-set up sila ng magic array sa South Province at hinigop ang espiritual na kapangyarihan at divine sense ng hindi mabilang na ordinaryong magsasaka. Ang pamamaraang ito ay may pagkakatulad sa makalangit na dugong bahaghari mula noon. Ang South Province, Eternal City. Mula nang umalis ang Eternal City, hindi naging malungkot ang lungsod na ito. Marami pa ring magsasaka ang nagbuhos dito at namuhay na parang mga hari. Sa araw na ito, ilang lalaking nakasuot ng itim ang bumaba dito. Magsimula tayo dito, malamig na sabi ng isang lalaking nakasuot ng itim. Agad namang bumaril sa langit ang iba. Hawak nila ang isang balumbon sa kanilang mga kamay, at sa isang alo ng balumbon, agad na binalot ng itim na ambon ang buong walang hanggang lungsod. Anong nangyari? Bakit biglang nagdilim ang langit? Umuulan na. Bilisan mo at umuwi ka na. Hindi. Sino ang mga lalaking nakaitim na damit? Bago nila maisip ang sitwasyon, mabilis na umikot ang mga katawan ng mga tao sa kanilang paligid. Panay ang pagpisil ng kanilang mga katawan. Dahil ang kanilang dugo ay hindi makayanan ang presyon, ito ay direktang sumabog. Ang mga sinag ng liwanag ay lumutang mula sa kanilang mga katawan, at ang mga sinag ng liwanag na ito ay talagang hinihigop ng scroll ng pagpipinta. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa ekspresyon ng lahat. Ano? Anong nangyayari? Ang mga tao sa hilagang lupain, dali. Takbo. Tulong. Tulong. Ang buong lungsod ng Yongji ay agad na nahulog sa kaguluhan. Desperado silang sinubukang tumakas patungo sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, isa-isang sumabog ang mga tao sa kanilang paligid. Ang espiritual na kapangyarihan at ang kanilang pisikal na katawan ay sinipsip lahat sa balumbon. Sa loob lamang ng kalahating oras, ang orihinal na maunlad na walang hanggang-hangganan na lungsod ay naging isang ilog ng dugo at naging isang ghost city. Sige, pumunta tayo sa susunod na lungsod, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim habang inililigpit ang scroll. Sa mga susunod na araw, maraming lungsod sa South Province ang inatake. Ang isang malaking bilang ng mga magsasaka ay namatay sa kanilang mga kamay. Ito ay hindi lamang ordinaryong magsasaka. Bumagsak din ang ilang malalaking sekta dahil dito. Gu City. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay biglang bumaba mula sa langit. Ang kanilang mga figure ay parang Grim Reaper, na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na takot. Ito ang mga tao sa hilagang lupain. May isang taong unang nakatuklas sa kanila. Sa wakas oras na natin. Ang ilang mga tao na nag-isip ng mabuti ay nakaupo roon ng hindi gumagalaw. Bahagyang nakapikit ang kanilang mga mata na para bang naghihintay ng pagbaba ng kamatayan. Mayroon ding mga taong may matinding pagnanais na mabuhay, desperadong tumakas at sumisigaw. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kakaiba sa mga mata ng mga magsasaka sa hilagang lupain. Sa kanilang mga mata, ang mga anyo ng buhay na ito ay mas mababa pa sa mga langgam. Ang mga ito ay pagkain lamang para sa kanilang paglilinang at upang suportahan ang Panginoon ng lupain sa hilaga. Bakit bigla kayong pumunta sa Gu City ko? Sa sandaling ito, lumakad ang Panginoon ng lungsod ng Gu City at tumayo sa harap ng mga taong ito. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay malamig na tumingin sa Panginoon ng lungsod at sinabi, "Wala kang karapatang makipag-usap sa amin." Nagbago ang ekspresyon ng Panginoon ng lungsod at malamig niyang sinabi, "Hindi ka papayagan ng aking Gu City na maging walang pakundangan. Depende yan kung may kakayahan ka." Mabilis na sumalakay ang isang lalaking nakasuot ng itim at dumiretso sa glebela ng Panginoon ng lungsod. Sa sandaling ito, isang mahalagang espada ang bumaril. Isang malamig na liwanag ang kumislap at agad na naputol ang braso ng lalaking nakasuot ng itim. Kabanata 16:05 Kasamaan vs Evil. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa malayo. Nakita nila ang isang matikas na young master na humahakbang sa ere. Iniunat niya ang kanyang kamay at bumalik ang espada sa kanyang kamay. Ang taong ito ay walang iba kundi si Kuzo.
May lalagyan ng alak sa kanyang baywang. May hawak siyang espada sa kanyang kamay at tinatimad na tumingin sa lalaking nakaitim na nakasuot sa kanyang harapan. Talagang walang awa kayong mga bastard, walang pakialam na sabi ni Kuzo. Ito ay Kuzo. Kuzo ay narito. Tayo ay naligtas. Kuzo. Kuzo? Isa sa tatlong kakaiba. Ang Panginoon ng lungsod ng Gu City ay nagmamadaling tumingin kay Kuzo at ikinulong ang kanyang mga kamay. Pagbati, Senior Kuzo. Tumango si Kuzo sa kanya at pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa mga taong ito. Pagkatapos pumatay ng napakaraming tao, hindi ka ba natatakot na hindi ka makatulog? Walang pakialam na sabi ni Kuzo. Malamig na nagalit ang lalaking nakasuot ng itim, Kuzo, hindi ka maaaring maging mayabang ng matagal. Maya-maya, may darating at mag-aalaga sa iyo. Oh, may darating at mag-aalaga sa akin. Bahagyang nagulat si Kuzo. Tama. Sa sandaling ito, isa pang pasabog na sigaw ang nagmula sa likuran. Pagkatapos, isang malakas na lalaki ang lumapit. Siya ay may kalbo na ulo at mabangis ang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi si Barrow. Malamig na tiningnan ni Barrow si Kuzo at sinabing, Kuzo, ang kalaban mo ay ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Kuzo at sinabing, Barrow, taga South Province ka. I am not from anywhere, malamig na sabi ni Barrow. To be honest, I have always been curious about your strength. Natalo mo daw ang deputy sect leader ng Heavenly Cloud Sect sa ilang galaw noon. Mula noon, kilala ka na bilang tatlong kakaiba sa South Province. Ngunit sa aking mga mata, ang tagumpay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Maaari kong durugin ang ganoong uri ng tao hanggang mamatay sa isang daliri. Tumawa si Kuzo. Tumingin siya kay Barrow sa harap niya at sinabing, So, I think hindi ka rin ganoon kagaling. Barrow sneered. Sa pagtingin sa iyong payat at mahinang hitsura, natatakot ako na hindi ko sinasadyang mabali ang iyong mga buto. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon, gawin na natin. Sa wakas ay naging malamig ang ekspresyon ni Kuzo. Hawak niya sa kanyang kamay ang treasured sword, at ito ay kumikinang sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na pamamaraan ng daw ang nakipag-ugnay sa ilalim ng kanyang espada, at parang kumakalat ang mga gintong linya. Sa ilalim ng kanyang treasured sword, dumiretso ito sa Barrow. Ang lakas ni Barrow ay natural na hindi dapat maliitin. Isa siya sa tatlong baliw, at ngayon na nilinang niya ang pamamaraan ng sagradong puso ng hilagang lupain, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Magsisimula na ang malaking labanan. Hindi man lang itinago ni Barrow ang kanyang lakas. Agad niyang inactivate ang Sacred Heart Technique at naghanda para mabilis na patayin si Kuzo. Gayunpaman, ang figure ni Kuzo ay maganda, at ang kanyang mga pamamaraan ay hindi maihahambing na mabangis. For a time, hindi nagawang maghiwalay ng dalawa. Habang nag-aaway sina Kuzo at Barrow, isang panauhin din ang dumating sa templong walang kapalaran. Tumayo si Fenghai sa likod ng monghe ng kaharian ng Rosette at pinagdikit ang kanyang mga palad patungo sa estatwa ng Buddha na nasa harapan niya. Guro, sa tingin mo ba patatawarin ni Buddha ang isang tulad ko? Mahinaong tanong ni Fenghai. Habang nakatalikod kay Fenghai, ang monghe ng Hangshi ay dahan-daang nagsabi, ibaba mo ang kutsilyo ng Verdugo at maging Buddha. Oh, patawarin ni Buddha ang isang tulad ko. Nagulat si Fenghai. Ang monghe ng Hangshi ay yumuko at nagsabi, maawain si Buddha. Hahaha. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Fenghai ang mapatawa. Kaya, kahit napatayin ko ang lahat, patatawarin pa rin ako ni Buddha. Kung ganoon nga, bakit ko ibababa ang knife ng Verdugo ngayon? Kapag pumatay ako ng kontento, kapag napagod na ako, hindi pa ba ako mapapatawad? Gumisi si Fenghai. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, talaga bang makabuluhan ang belated justice? Habang nagsasalita siya, ang katawan ni Fenghai ay naglabas ng matinding pagpatay, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na tumataas. Sa susunod na segundo, ang buong templo na walang kapalaran ay nasira, at nagsimula ang labanan sa isang iglap. Tuldok. Tila walang nakaligtas sa katimugang rehiyon.
Ang Hilagang Rehiyon ay nagpadala ng 3 alon ng mga tao, at ang 3 alon ng mga tao na ito ay humampas sa katimugang rehiyon ng walang kabuluhan, na pinapangarap ng mga tao na sila ay patay na. Tengmen. Nagdala si Rui ng 3 lalaking nakasuot ng itim at bumaba dito. Sa pagtingin kay Hiteng, na nakaupo sa trono, dumiretso si Rui sa punto, Hiteng, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumali sa aming Northern Region at maglingkod sa Panginoon. Baka sa mukha ni Hiteng ang napakasama at kakaibang ngiti. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Oh, are you informing me?" Inilagay ni Rui ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, "Maiintindihan mo ito sa ganoong paraan. Paano kung hindi ako pumayag?" Nakangiting sabi ni Hiteng. Malamig na ngumuso si Rui at sinabing, "Kung hindi ka pumayag, ngayon ang araw na mamatay ka. Little girl, you talk big." Tinilaan ni Hiteng ang kanyang mga labi at tumayo mula sa trono. Pinaikit ni Rui ang kanyang mga mata at sumigaw, "Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Hiteng. Inilabas niya ang White Bone Club at binasag. Ang lahat ng mga spell ni Rui ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng White Bone Club. Agad silang nawasak. Ang kanyang macelan at sexing katawan ay pinalipad. Si Hiteng ay nawala sa dilim. Sa isang kisap mata, lumabas siya mula sa kawalan sa likod ni Rui. Inabot niya ang kanyang kamay at ikinawit ang puting leeg ni Rui. Ang matinding puwersa, kasama ang mga sugat sa kanyang katawan, ay naging dahilan upang hindi makagalaw si Rui. Ikinawit ni Hiteng ang kanyang braso sa leeg ni Rui. Nilabas niya ang kanyang dila at siniseryosong sinabi, "Speaking of which, parang ang tagal ko nang hindi nahawakan ng babae." Nagbago ang ekspresyon ni Rui, at mabilis niyang sinabi, "Ano ang gusto mo?" "Hulaan mo," malungkot niyang sabi. Sa sumunod na segundo, direktang binali niya ang mga paa ni Rui at dinala siya sa silid. Makalipas ang kalahating oras, ang kalahating patay na si Rui ay itinapon sa labas ng silid, habang siya ay may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Tinilaan niya ang kanyang mga labi, tumayo sa harap ni Rui, at walang sabi-sabing, "Sa susunod na kakausapin mo ako, mag-ingat sa iyong tono." Kinagat ni Rui ang kanyang mga ngipin, tumutulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bilang isang masamang tao, nadama niya na ang lalaki ay 10 hanggang 100 beses na mas malupit kaysa sa kanya. "Ano iyan sa iyong mga kamay?" Sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang balumbon sa kamay ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga lalaking nakasuot ng itim, at hindi nila namamalayan na umatras ng 2 hakbang. Gayunpaman, agad niyang binasag ang kanilang mga ulo at inagaw ang balumbon. TSK. Good stuff. Inilagay ito ni Hiteng sa tungkin ng kanyang ilong at matakam na sumangot. Kinagat ni Rui ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi mo maaaring hawakan ang bagay na iyon. Kung hindi, hindi ka pakakawala ng hilagang lupain." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Hiteng. Naglakad siya sa harap ni Rui, hinawakan ang buhok nito, at marahas na binuhat siya. "Diba sabi ko bantayan mo ang tono mo kapag kausap mo ako," malungkot niyang sabi. "Pakakawala na sana kita, pero nagbago na ang isip ko ngayon." Pinalaki niya si Rui ng masamang tingin. "Mukhang magandang ideya na panatilihin ka rito." Ang mga salita ni Hiteng ay parang mga pilak na karayom na tumutusok sa puso ni Rui. Napuno agad ng kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Kabanata 1606 Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Wala siyang pakialam sa moralidad pagdating sa mga taong tulad niya Teng. Nakakaawa ang itsura ni Rui sa harap niya. Inihagis ng iilan sa kanila si Rui sa isang silid at ikinulong siya. Ang balumbon na kanilang pinaghirapang nakolekta ay kinuha rin ni Hiteng mag-isa. Sa kabilang side, ang labanan sa pagitan ng Barrow at Kuzo ay umabot na sa kasukdulan nito. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw, ngunit wala pa ring nanalo. Laking gulat nito kay Barrow. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang pamamaraan ng Sacred Heart, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, ngunit siya ay dehado pa rin.
Parami ng parami ang nanunood, at lahat ay nagdarasal at nagpupuri para kay Kuzo. Nananabik silang tumayo si Kuzo sa ilalim ng ganoong mga pangyayari at patayin si Barrow. Ang sitwasyon sa templo ng walang kapalaran ay pareho. Marahil ito ay dahil ang landas ng mga monghe ng Hangxi ay masyadong maawain, at ang kanilang mga pamamaraan ay hindi kasing bangis. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, ang monghe ng Hangxi ay unti-unting nahulog sa kawalan at pinilit na umatras ni Feng Hai. Lumipas ang isa pang 3 araw. Ang malaking labanan ay sa wakas ay nagtatapos. Ang mahabang espada sa kamay ni Kuzo ay tumaga sa lahat ng depensa ni Barrow at tumusok sa kanyang lalamunan. Agad na bumulwak ang dugo. Bahagya siyang napabuntong hininga at malamig na tumingin kay Barrow. Kinagat ni Barrow ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, "Kuzo, ang iyong lakas ay mas malakas kaysa sa inaakala ko." Gayunpaman, hindi nais ni Kuzo na mag-aksaya ng kanyang hininga sa kanya. Pinagpag niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at balak niyang putulin ang ulo ni Barrow. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang figure ni Barrow ay iginuhit sa kadiliman at nawala ng walang bakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Kuzo. Pinagmasdan niya ang paligid at matagal nang nawala ang figure ni Barrow. Ito ba ang bentahe ng hilagang lupain? Hindi nakakagulat na isinapanganib ni Xiaohai ang kanyang buhay upang tumawid sa ilog ng kamatayan, sabi ni Kuzo sa mahinang boses. Ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag. Bagamat nanalo siya sa labanang ito, nasugatan din siya ng husto. Malamang kailangan niya ng ilang oras para makabawi. Sa templong walang kapalaran, sinampal ni Feng Hai ang monghe ng Hangxi sa kanyang dibdib. Isang malakas na panloob na chi ang direktang tumago sa kanyang katawan. Ang monghe ng Hangxi ay dumura ng dugo at bumagsak sa lupa, hindi makabangon. Ang kanyang panloob na chi ay agad na naging lubhang mahina. Tinagtagal, kumalat ang balita sa buong timog na rehiyon. Si Kuzo ay mapalad na manalo, ngunit siya ay malubhang nasugatan at nagtago sa Wind Bamboo Mountain. Ang monghe ng Hangxi ay tinusok ng palad ni Feng Hai, at ang kanyang buhay ay hindi alam. Kung wala si Kuzo at ang monghe ng Hangxi, natatakot ako na ang hilagang rehiyon ay lalong hindi mapipigilan, may bamulong sa kawalan ng pag-asa. Kahit na sila ay bumagsak. Sino pa sa katimugang rehiyon ang maaaring tumayo? Sa sandaling ito, isa pang balita ang ipinadala. Nagbigay si Yongji ng hamon kay Qin Yu. Ang lokasyon ay tiyak ang Immortal Chuan Mountain kung saan inilibing si Xiaohai. Tumayo siya sa gilid ng libingan ni Xiaohai habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Qin Yu. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, maraming tao ang kusang pumunta sa Immortal Chuan Mountain. Nagtago sila sa dilim at tahimik na pinagmamasdan si Yongji sa tuktok ng bundok. Mukhang ang 3 taong ito ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. Mamantong hininga ang isang tao. Mula nang ilibing ang Senior Xiaohai, hindi na nagpakita si Qin Yu. Talagang kakaiba. Naglabas na ng challenge si Yongji. Naniniwala ako na darating talaga siya. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Sa loob ng 2 buong araw, si Qin Yu ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapakita. Dahil dito ay naghinala ang lahat. Sa karakter ni Qin Yu, tiyak na hindi siya matatakot sa isang labanan. Gayunpaman, 2 araw nang naghihintay dito si Yongji. Paanong hindi siya nagpakita? Bahagyang binuksan ni Yongji ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang paligid at walang pakialam na sinabi, mukhang duwag lang itong si Qin Yu. Nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid niya. Kahit nagalit sila, walang nang ahas na lumabas. Lumipas ang isa pang araw. Hindi pa rin nagpapakita si Qin Yu. Lalo pang naging masungit ang dating mayabang na si Yongji. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at sumigaw, mukhang si Qin Yu ay hindi nang ahas na harapin ako. Sino ba sa inyo ang nang ahas na lumabas at lumaban? Nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid niya. Walang gustong lumabas at labanan si Yongji. Natawa si Yongji at sinabing, mga duwag lang sila. Bakit? Wala bang naglalakas loob na lumabas at lumaban sa buong South Province? Ano ang silbi ng pamumuhay na parang basura ka? Patuloy ang pagmumura ni Yongji,
ngunit walang nang ahas na lumabas. Mas lalo pang tumindi ang pangungutya sa mukha ni Yongji. Tumingin siya sa lapida ni Xiaohai at walang pakialam na sinabi, "Xiaohai, ito ba ang taong itinaya mo ang iyong buhay upang protektahan? Sa tingin mo ba sulit ito para sa ganoong basura?" Nang marinig ito, ang taong nasa dilim ay agad na nagdikit ang kanyang mga ngipin, at ang dugo ay umagos sa tuktok ng kanyang ulo. Damn it! Yongji? Ano bang dapat ipagmalaki? Aawayin kita. Sa wakas, hindi na ito napigilan ng isang tao. Nagpaputok siya ng paputok at dumiretso kay Yongji. Pagtingin sa binata sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Yongji na mapangiti. Mukhang mayroon pa ring mainit na dugo sa South Region. Sabi ni Yongji na may ngiti na hindi ngiti. F*CQ. Pagkatapos sumigaw ng binata, lahat ng spell sa katawan niya ay sumabog at sumugod kay Yongji. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Yongji. Ang mga spell ng binata na ito ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, si Yongji ay direktang lumubog sa liwanag, hinawakan ang kanyang leeg, at itinaas siya. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan, sabi ni Yongji na may ngiti na hindi ngiti. Buti naman may lakas ng loob ang mga kabataan, pero F*CQ, do you think you are qualified to lecture me? Kahit mamatay ako, kalad ka rin kita pababa kasama ko. Sigaw ng binata at pinutol ang kalokohan ni Yongji. Pagkatapos, nagbuga ng libu-libong ilaw ang katawan ng binata. Bago pa makapag-react si Yongji, isang nakakatakot na pagsabog ang sumabog. Isang malakas na shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon, at ang Immortal Chuan Mountain ay agad na naapektuhan. Pati ang mga taong nagtatago sa dilim ay nadamay. Ang ilan sa kanila ay nahulog sa kawalan. Siya, talagang pinili niyang sirain ang sarili. Ulalas ng isang tao. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mapahiya. Tunay na kahanga-hanga. Ang mga aksyon ng binata ay agad na nakaapekto sa hindi mabilang na mga tao, at marami sa kanila ang lumabas mula sa kawalan. Si Yongji, na nakatayo sa tuktok ng bundok, ay may napakalamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat hindi nakamamatay ang kapangyarihan ng pagsabog sa sarili, nabasag pa rin nito ang ilang tadyang at sugat matapos lumitaw ang sugat sa kanyang katawan. Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Yongji habang malamig niyang sinabi, "Ang talagang masugitan ng isang basurang tulad mo, napakabuti. Pinasaya ninyo ako ng husto. Napagpasyahan kong patayin kayong lahat." Pagkasabi nun, napatingin si Yongji sa mga taong nasa harapan niya. "Yongji, hindi kami natatakot sa iyo." Sigaw ng isang mabangis na ekspresyon. Gayunpaman, si Yongji ay tumawa ng malakas at sinabing, "Ang Chinyu na iyon ay hindi nang ahas na lumabas at hayaan kayong bumuhos ng basura at itapon ang inyong mga buhay, tama ba? Sige. Dahil iyon ang kaso, bubusugin ko kayong lahat." Pagkatapos sabihin iyon, binaril ni Yongji ang grupong ito ng mga tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang puting figure ang dumaan at humarang sa harap ni Yongji. Kabanata 1607 Wenwanji at Yongji. Nakasuot ng puti ang bagong dating at medyo luma na. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng napakalakas na panloob na chi. Ang taong ito ay walang iba kundi si Wenwanji, na matagal nang nawala. Ang mga mata ni Wenwanji ay dilat sa galit at ang kanyang mukha ay puno ng bangis. Tinitigan niya si Yongji na para bang gusto niya itong kainin. Wenwanji. Medyo nagulat din si Yongji nang makita ang bagong dating. Sabi ni Wenwanji na may madilim na mukha, "Alam kong hindi ka magandang B****starred. Gaya ng inaasahan, halimaw ka talaga." Tumawa ng malakas si Yongji at sinabing, "Akala ko patay ka na. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Bakit? Gusto mo bang paalisin kita?" Ngumisi si Wenwanji at sinabing, "Bilang amo ni Chinyu, natural na kailangan kong ipaglaban siya. P****starred, nang makita ko ang iyong mapagkunwari na hitsura, napuno ako ng galit. Matagal ko nang gustong makilala ka." Ang kanyang masamang pananalita ay labis na ikinagalit ni Yongji. Sabi niya na may itim na mukha, "Wenwanji, hindi mo ako kapareha noon, at mas malala ka pa ngayon. I'm warning you. You better watch your mouth."
Panoorin ko ang aking nakatutuwang Big Hammer. Sa iyong F***King look, kailangan ko bang maging magalang sa iyo? Wenwanji cursed. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Yongji, at ang buong katawan niya ay nagbuga ng matinding lamig. Wenwanji, puputulin ko ang iyong F***King bibig. Sabi ni Yongji na nagngangalit ang mga ngipin. Tumawa ng malakas si Wenwanji at sinabing, kung gayon, halika na, ikaw na anak ng B***T. Isusubsob ko ang ulo mo sa iyong asshole. Nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas, hindi na napigilan ni Yongji. Inabot niya ang palad niya at hinawakan si Wenwanji. Umiwas si Wenwanji sa gilid. Tumingin siya sa puntod ni Xiaohai sa hindi kalayuan at malamig na sinabi, naglakas loob ka bang pumunta sa ibang lugar? Why wouldn't I dare? Galit na sabi ni Yongji. Okay, pagkatapos ay pumunta tayo sa Xingnan Village, nakangiting sabi ni Wenwanji. Agad namang naging malamig ang ekspresyon ni Yongji. Ang Xingnan Village na ito ay dating tirahan ni Yongji. Ang kanyang mga magulang ay inilibing sa Xingnan Village. Halata na sinasadya ni Wenwanji na kasuklam-suklam si Yongji. Huminga ng malalim si Yongji at sinabing, okay, paano kung Xingnan Village? Fine, pupunta ako sa F***King grave at hihintayin kita, sabi ni Wenwanji habang nakangisi. Pagkasabi nito, tumalikod si Wenwanji at umalis. Sa sobrang galit ni Yongji ay nanginginig ang buong katawan. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at agad na hinabol si Wenwanji. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim ang sumugod sa gilid ni Yongji. Hinaranggan niya ang daanan ni Yongji at bumulong, may nangyari. Kapag may mangyari, papatayin ko muna si Wenwanji. Sabi ni Yongji habang nagngangalit ang mga ngipin. Sumimangot ang lalaking nakasuot ng itim at bumulong sa tenga ni Yongji, nahuli na si Ruiyi. Hindi alam ang buhay niya. Siya ay pinagkakatiwalaang katulong ng Diyos na Hari. Dapat nating tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nang marinig ito, ang galit na si Yongji sa wakas ay kumalma ng kaunti. Pinigilan niya ang pagnanais na patayin si Wenwanji at tumingin sa lalaking nakaitim na damit. Sino ang nakahuli kay Ruiyi? Malamig na tanong ni Yongji. Leader ng sekta ni Teng Sect, Kiteng, sabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Bahagyang kumunat ang noo ni Yongji at bumulong, Kiteng. Hindi ba siya ang target ng ating pagtutulungan? Paano niya? Hindi rin ako sigurado, ngunit sigurado akong sinira ito ni Ruiyi, sabi ng lalaking nakaitim na damit sa mahinang boses. Si Ruiyi ay hindi kailanman umalis sa hilagang lupain. Siya ay palaging nasa tabi ng apat na makajos na monarch. Matagal na siyang pinalayaw. Paano niya malalaman ang mga panganib ng labas ng mundo? Gumuso si Yongji. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng itim, na parang sang-ayon kay Yongji. Pumunta tayo kay Tengmen, malamig na sabi ni Yongji. Hindi siya nanatili, tumalikod at umalis. Nakahinga ng maluwag ang mga tao sa paligid nila nang makita nila ito. Phew! Buti na lang andito si Wenwanji. Kung hindi, baka patay na talaga tayo dito ngayon, mahinang sabi ng isa. I have to say, Wenwanji is still the same as always, puno ng masasamang salita. Oo, pero hindi ko alam kung bakit, pero ang sarap sa pakiramdam na marinig siyang nagmumura sa pagkakataong ito. Tuldok tuldok tuldok, tumayo si Wenwanji sa itaas ng langit at malamig na tumingin sa lahat. Natural na hindi siya pumunta sa puntod ng mga magulang ni Yongji. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon ay para sa Jane si Yongji. Hindi ko inasahan na kahit si Xiaohai ay mahuhulog, bulong ni Wenwanji sa mahinang boses. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at may kaunting lungkot sa kanyang puso. Sa malawak na rehiyon sa timog, 2 tao lamang ang hinangaan ni Wenwanji. Ang isa ay si Juwo, at ang isa ay si Xiaohai. Kahit na hindi siya isa sa 3 baliw, hindi pa siya nakumbinsi ni Eternal Paul Barrow at ng iba pa. Nakakabaliw na ang hilaga. Tiningnan ni Wenwanji ang lalaking nakasuot ng itim na damit na pumapatay sa ibaba, at isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos nito, sumabog ang kanyang figure. Tuldok tuldok tuldok. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman.
Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Tengmen. Dumating sa lugar na ito si Yongji at ang lalaking nakasuot ng itim. Umupo siya sa tapat ni Hiteng at sinabing may mahinang ngiti, hindi ko akalain na napakabata pa niya ng sect leader. Umanga talaga ako sa iyo. Sinabi ni Hiteng na may masasamang tono, Mr. Yongji, hindi mo na kailangang magsabi ng ganyang kagalang-galang na mga salita sa akin. Ikaw at ako ay hindi mabuting tao. Diretso tayo sa punto. Natigilan sandali si Yongji bago siya tumawa at sinabing, gusto kong makitungo sa matatalinong tao. Sa totoo lang, ang hilagang lupain ay naglalayo na makipagtulungan sa iyo. O, makipagtulungan o mag-recruit. Malungkot na sabi ni Hiteng. Bahagyang ngumiti si Yongji at sinabing, syempre kooperasyon ito. Sa totoo lang, ang unang pagpipilian natin ay ang sekta ng Tianyan, ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ng sekta ng Tianyan kung ano ang mabuti para sa kanila. Napakalinaw na mas matalino ka kaysa sa sekta ng Tianyan. Sinabi ni Hiteng na may masamang tono, kung gayon ang iyong hilagang lupain ay dapat na makita ko ang katapatan. Sabi ni Yongji na may mahinang ngiti, sect leader siya, inalis mo ang 3 sa mga painting natin. Hindi ba ito itinuturing na sinseridad? Inagaw ko iyan, hindi mo ibinigay. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nakangising sabi ni Hiteng. Nang marinig ito, bakas ng kawalang kasiyahan ang sumili sa mukha ni Yongji. Damn it, bakit mas walang hiya pa ito sa kanya? Kung gayon iniisip ko kung anong uri ng katapatan ang gusto mo, Ginoo. Pinigil ni Yongji ang kanyang galit at sinabi. Biglang tumayo si Hiteng. Kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, napakasimple nito. Humanap ng paraan para mapunta ako sa hilagang lupain. Tama na. Pumunta sa hilagang lupain. Natigilan si Yongji. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Maaari ko bang malaman kung bakit ka pupunta sa hilagang lupain? Madilim na sinabi ni Hiteng, kung gayon, hindi mo na kailangang magtanong. This is my business. Natahimik si Yongji. Matagal siyang walang sinabi. Mukhang walang karapatang magsalita si Mr. Yongji. Mas mabuting humanap ng taong makakapagdesisyon na makipag-usap sa akin, nakangiting sabi niya. Ang taong may karapatang magsalita ay hinuli mo, sabi ng lalaking nakasuot ng itim na katabi. Oh, you mean that woman? Bahagyang nagulat si Hiteng. Tumango si Yongji at sinabi, leader ng sekta ng kanyang sekta, Ruyi, pakibalik ito sa amin. Walang problema, winagiwi niya ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay dinala si Ruyi. Si Ruyi, na nakahandusay sa lupa, ay pinahirapan ng hindi na makilala. Tila nawalan siya ng malay, namumungay ang mga mata at walang tigil na kumikibot. Kabanata 1608 Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Napasimangot si Yongji sa kaawa-awang kalagayan ni Ruyi. Malinaw na nakaranas si Ruyi ng hindi makataong pagpapahirap. Kung hindi, hindi siya nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Si Yongji ay tumingin kay Hiteng na hindi malay, ngunit siya ay tila walang pakialam. Mabilis na naglakad si Yongji papunta kay Ruyi, itinaas ang kanyang palad, at ibinuka ang panloob na chi sa katawan ni Ruyi. Sa pagpasok ng espiritual na chi sa kanyang katawan, ang kamalayan ni Ruyi sa wakas ay nakabawi ng kaunti. Kumusta na siya? Hindi siya mamamatay, hindi ba? Sabi ni Yongji na nakakunot ang noo. Umupo si Ruyi mula sa lupa. Nang makita niya si Teng sa harapan niya, puno ng takot at galit ang mga mata nito. Yongji? Inuutusan kitang patayin siya. Hinawakan ni Ruyi ang braso ni Yongji at umungol ng galit. Gayunpaman, sinaway ni Yongji, tama na, huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita ng makajos na monarko sa iyo. Tila nabaliw si Ruyi habang umaatungal, gusto kong patayin mo siya. Patayin ang bastard na ito. Pinaliwala ni Hiteng si Ruyi. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi, ibinalik ko na siya sa iyo. Sana ay matupad mo ang ipinangako mo sa akin. Napaungol si Yongji bilang pasasalamat. Kahit nagalit siya kay Hiteng, hindi siya nasaran ng loob tulad ni Ruyi. Pagkatapos noon, nagpaalam si Yongji kay Hiteng at umalis kasama si Ruyi.
Matapos umalis sa Tenggate, puno pa rin ng kabaliwan ang mukha ni Rui. Tumingin si Yongji sa lalaking nakasuot ng itim na katabi at malamig na sinabi, ibalik mo siya sa hilaga, kahihiyan mo. Ang lalaking nakaitim na nakasuot ay humajijek bilang pasasalamat. Hindi niya pinansin ang nakakalokong dagandong ni Rui at pilit siyang inialis sa lugar. Si Yongji ay nasa likod ng kanyang mga kamay at isang masamang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Chinyu? Dahil hindi ka lalabas, papatayin ko muna si Wenwani. Malamig na sabi ni Yongji. Dahil doon, nanginginig ang kanyang katawan at nawala siya sa manipis na hangin. Sa mga susunod na araw, ang timog na rehiyon ay napakatahimik. Sina Kuzu, Juwo, at monghe na si Hangshi ay pawang malubhang nasugatan, na lalong nagpasindik at hindi mapalagay sa mga magsasaka sa katimugang rehiyon. Pagkalipas ng ilang araw, naglabas si Yongji ng isa pang balita. Dahil hindi pa nagpapakita si Chinyu, hayaan si Wenwanye na mamatay. Kung gusto niyang maging duwag, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, ang maraming mga sekta ay agad na nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Ito ay dahil alam na alam nila sa kanilang mga puso na ang mga cultivator ng kanilang sekta ay mas malakas kaysa sa mga buhong na cultivator. Kung tungkol sa hilagang lupain, ang unang pagpipilian ay tiyak na ang iba't ibang malalaking sekta. Ang iba't ibang pinuno ng sekta ng iba't ibang sekta ay nagtipon at nagpaplanong pag-usapan kung paano ito haharapin. Ang mga leader ng sekta na ito, na dati ay lubhang maluwalhati sa katimugang lalawigan, ngayon ay may maputlang ekspresyon at hindi mapakali. Talagang hindi ko inaasahan na walang makakapag-stand out sa malawak na katimugang rehiyon. Bamaantong hininga ang isang leader ng sekta. Tama. Ang mas nakakagulo ay ang mga umatake ay ang lahat ng nangungunang tao sa katimugang rehiyon. Hindi alam ang buhay at kamatayan ni Xiao Haijuo. Wala ring balita tungkol kay Kuzo at monghe na si Hongxi. Sino pa ang makakalaban sa hilagang lupain? Kung talagang hindi ito magagawa, maaari lamang tayong sumuko sa kalaban. Bamaantong hininga ang isang leader ng sekta. Sumuko sa kalaban. Susuko ako sa lolo niya. Hindi nagtagal, naglalakbay ang anak ko sa labas at namatay sa kalunos-lunos na kamay ng mga taga-Northland. Kahit ako mismo ang magwasak, hindi ko sila bibitawan. Galit na sabi ng isang leader ng sekta mula sa ibang sekta. Sa tingin mo, willing ako. Kung hindi dahil sa katotohanang wala ng ibang paraan, sino ang handang sisihin? Sa isang panahon, ang magkabilang panig ay walang katapusang nagtalo, bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Tuldok. Tekta ng langit na ulap. Maraming matatanda ang muling nagtipon. Ang mukha ng Deputy Sect Master ay kasing dilim ng tubig, at gayon din ang maraming matatanda. Kung magpapatuloy ito, malaon o huli ay ganap na babagsak ang South Province, malamig na sabi ng isang elder. Sa panahong ito, ang kanilang inaalala ay hindi ang sekta, kundi ang buhay at kamatayan ng mga individual. Sa katangian ng mga hilagang lupain, kapag sila ay ganap na nakapasok sa South Province, lahat ay magiging kanilang pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahihinang magsasaka sa hilagang lupain ay namatay lahat sa kanilang mga kamay, pabayaan ang katimugang rehiyon. Siguro kung saan napunta ang leader ng sekta. Hindi pa rin siya nagpapakita, sabi ng Vice Sect Leader sa malalim na boses. Kung narito ang pinuno ng sekta, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na maging napakamasungit. Hinampis ng isang elder ang mesa at tumayo. Mayroon akong ideya, biglang sabi ni Dizun. Bumaba ang mga mata ng lahat kay Dizun na para bang naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Mabagal na sinabi ni Dizun, bagaman matagal nang naglalakbay ang Sect Master, hindi ibig sabihin na nawala na ang impluensya ng Sect Master. Hanggat hindi pa patay ang Sect Master, mananatili pa rin ang pagpigil. Pagkatapos, pinaikit ni Dizun ang kanyang mga mata at sinabing, Vice Sect Master, bakit hindi tayo magpadala ng mensahe na bumalik na ang Sect Master? Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa meeting hall. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Pero, paano kung may dumating para tingnan ang katotohanan?
Naguguluhan na tanong ng isang elder. Sinabi ni Dizun sa malalim na boses, hindi kailangan ng mga ordinaryong cultivator ang tulong ng sect master. Para naman kay Yongji at sa iba pa, manalangin lang tayo na wala silang lakas ng loob. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng vice head sa malalim na boses, ito ay talagang isang solusyon, ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Hindi kailangang pangmatagalan. Kailangan lang nating kumapit hanggang sa bumalik ang aking Panginoon, sabi ni Dizun. Ang master na ito ay natural na tinutukoy si Chinyu. Si Dizun ay may hindi maipaliwanag na pagtitiwala kay Chinyu. Matapos ang isang serye ng mga talakayan, ang ideyang ito ay sa wakas ay napagkasunduan ng lahat. Tuldok tuldok tuldok. Sa Immortal Chuan Mountain, nakaupo si Yongji na naka-cross-legged, tahimik na naghihintay sa pagdating ni Wen Wanji o Chinyu. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, kahit na hindi umalis si Yongji sa Immortal Chuan Mountain, mayroon siyang impormasyon tungkol sa South Province sa kanyang mga kamay. Halos araw-araw, may dumarating para mag-ulat. Saan nagpunta itong Chinyu? Pulong ni Yongji. Medyo hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Sa tuwing mawawala si Chinyu, magdadala ito ng malaking pagtaas ng lakas. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim sa tabi ni Yongji. Talagang nagulat kami sa reaksyon ng mga magsasaka sa South Province, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Maraming mga magsasaka ang piniling magpasabog sa sarili. Ang aming mga tao ay dumanas din ng iba't ibang antas ng pinsala, at maraming tao ang namatay. Nang marinig ito, si Yongji ay walang malay na sumulyap sa lapida ni Xiaohai. Ito ang kadakilaan niya, Xiaohai. Ang tono ni Yongji ay parehong hindi nasisiyahan at naiinis. Pagkatapos noon, tumayo si Yongji mula sa lupa. Iniunat niya ang kanyang katawan at walang pakialam na sinabi, mukhang talagang natatakot ang asong iyon, si Chinyu. Dahil hindi siya nang ahas na lumaban, kaya huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Sa sandaling ito, sinabi ng lalaking nakaitim sa tabi niya sa malalim na boses, may isa pang balita na hindi ko pa nasasabi sa iyo. Anong balita? Parang walang pakialam si Yongji. Sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na boses sa malalim na boses, ang bulong-bulungan ay nagbalik na ang sect master ng Heavenly Cloud Sect at kasalukuyang nasa Heavenly Cloud Sect. Ano? Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Yongji ay agad na naging hindi natural, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong na parang bola. Kabanata 1609 Sarado na paglilinang. Nagmamadaling tiningnan ni Yongji ang lalaking nakasuot ng itim at kumunat ang noo, totoo ba ang sinabi mo? Bumalik na ba talaga ang pinuno ng sekta ng Tianien? Hindi ko alam. Kailangang ma-verify ito. Ang balitang ito ay nagmula sa sekta ng Tianien, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Pinaplano kong imbitahan ka sa sekta ng Tianien para makita kung nakabalik na ba talaga ang pinuno ng sekta ng Tianien o kung naglalaro sila. Sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng malungkot na mukha. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Yongji. Sinabi niya ng may labis na disgusto, bakit hindi ka pupunta? Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim, pagkatapos ay ipinaliwanag niya, kahit na pumunta ako, hindi karapat-dapat na kumilos ang Tianien Sect Master. F***CQ. Paano kung bumalik talaga siya? Anong gagawin ko? Sabi ni Yongji habang pinipigilan ang galit. Sumimangot ang lalaking nakaitim na damit at sinabing, kahit talagang bumalik siya, maaari ka ring bumalik sa pamamagitan ng teleportation formation sa hilagang lupain. At saka, *T. Walang pakundangan na pinutol siya ni Yongji. Sinabi niya na may nasasabik na ekspresyon, kung ganoon ka-simple, bakit mamamatay ang makajos na hari ng hilaga sa bundok ng paglilinang? Gusto mong ipadala ko ang aking sarili sa aking kamatayan, di ba? Hindi tanga ang lalaking nakasuot ng itim. Masasabi niyang malinaw na naghahanap ng dahilan si Yongji dahil sa takot. Mr. Yongji, huwag kang mabalisa. Sinasabi ko lang. Paliwanag ng lalaking nakaitim na damit. Am I agitated? Sabi ni Yongji na may galit na galit.
Ibinuko ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi nakapagsalita. Pilit na pinipigilan ni Yongji ang galit sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at sinabing, kung babalik siya, magiging magulo talaga ang bagay na ito. Mr. Yongji, hindi ko talaga maintindihan. Ganoon ba talaga kalakas ang sect master ng Sky Cloud sect na iyon? Bakit lahat kayo kinakabahan sa tuwing nababanggit siya, mahinang sabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Tinulyapan ni Yongji ang lapida sa tabi niya at malamig na sinabi, mas nakakatakot ang lalaking iyon kaysa kay Xiaohai. Agad na tumahimik ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi pa niya nakita kung gaano kitikot ang sect master ng Sky Cloud sect, ngunit personal niyang nasaksihan kung gaano kitikot si Xiaohai. Iyon ay isang tao na puwersahang tumawid sa ilog ng kamatayan at naging sanhi ng pagkalugi sa buong Hilagang Lupain sa teritoryo ng Hilagang Lupain. Kalimutan mo muna ito. Hayaan mo silang mabuhay ng ilang araw pa. Huminga ng malalim si Yongji at malamig na sinabi. Tuldok tuldok tuldok. Napunta ang lahat ayon sa inaasahan ni Dizun. Matapos kumalat ang balita, hindi kumikilos sina Yongji at Feng Hai. Para silang nawala sa Hilagang Lupain. Walang balita sa kanila. Gayunpaman, ang ibang mga magsasaka sa Hilagang Lupain ay nagdudulot pa rin ng kaguluhan sa katimugang rehiyon. Hindi sila nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpigil. Ang pamamaraan mo na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay matalino. Tinapik ng isang elder ng Heavenly Cloud Sect ang balikat ni Dizun at sinabing. Mapait na ngumiti si Dizun at hindi napigil ang umungol sa mahinang boses, kumpara sa batang iyon, ang pamamaraan ko ay wala. Ang inspirasyon para sa pamamaraang ito ay nagmula sa isang tiyak na tao. Ang taong iyon ay tagasunod ni Qinyu, si Yao Qing. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi ito pababayaan ng mga Hilagang Lupain, sabi ng Deputy Sect Master sa malalim na boses. Umiling si Dizun at sinabing, hindi ko rin alam. Isang hakbang lang ang magagawa natin. Pagkatapos, bahagyang bumantong hininga si Dizun sa kanyang puso. Guro, kailangan mong bumalik ng mabilis, bulong ni Dizun sa mahinang boses. Tuldok tuldok tuldok, mahusay na bundokyo. Naka-cross-legged si Qinyu dito, hinihigop ang espiritong Qi ng dakilang bundok ng Yo. Hindi mabilang na dami ng espiritong Qi ang natubagan sa loob, at sa suporta ng dakilang prutas ng Yo, ang bilis ng paglilinang ng Qinyu ay napakabilis. Parang ang kulang lang sa kanya ay ang spirit Qi. Hanggat mayroon siyang sapat na espiritong Qi, maayos na makakalusot si Qinyu. Sa isang kisap mata, si Qinyu ay nasa closed-door cultivation sa kabuoang 13 araw. Sa 13 araw na ito, matagal nang nabaligtad ang labas ng mundo, ngunit walang alam si Qinyu tungkol dito. Naramdaman niya ang mga pagbabago sa panloob na Qi sa kanyang katawan at sinubukan niyang hawakan ang intermediate stage ng Almighty Realm. Sa kasamaang palad, kahit na si Qinyu ay nakakuha ng malaking halaga ng espiritual na Qi, malayo pa rin siya sa intermediate stage ng Almighty Realm. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, parang ito ay tulad ng naisip ko. Kailangan ko pa rin ang suporta ng madilim na enerhiya sa pagkakataong ito. Sa panahong ito, ang epekto ng espiritual na Qi ay hamina at hamina. Ito ay malinaw na ito ay umabot sa isang puspos na estado. Kahit na ginamit niya ang meridian circulation technique, ang epekto ay napakahina pa rin. Nakakagulo talaga, bulong ni Qinyu. Iniunat niya ang isang strand ng Divine Sense at ipinasok ito sa Spatial Magic Artifact, sinusubukang maghanap ng mga item na may siksik na dark energy mula sa inventaryo ni Yenan. Sa kasamaang palad, si Yenan, ang asong ito, ay walang anumang bagay na nauugnay sa dark energy. Sa kabutihang palad, handa ako, naisip ni Qinyu sa kanyang sarili. Sa huling pagkakataon na nakilala niya ang mustache man na may bigot, ang madilim na enerhiya sa libingan ay sobrang siksik, sapat na upang suportahan si Qinyu upang makapasok sa gitnang yugto ng Almighty Realm. Kaya naman, tumayo si Qinyu mula sa bundok. Tinitigan niya ang mataas na bundok at sinabi sa mahinang boses, ito raw ang dating tirahan ng isang mahusay na magsasaka sa yugto ng kapigatian.
Siguro kung mayroong anumang hindi natuklas ang mga kayamanan dito. Bagamat naisip niya, walang intensyon si Chinyu na hanapin ito. Sa halip, tumayo siya at nilisan ang bundok dayo, nagmamadaling patungo sa mausoleum mula sa huling pagkakataon. Sa daan, kitang-kita ni Chinyu ang malaking labanan sa pagitan ng mga magsasaka sa Hilaga at Timog. Isa-isa, pinili ng mga magsasaka sa Timog na magpasabog sa sarili, na pinipilit na bumalik ang mga magsasaka sa Hilagang. Nakipaglaban sila sa kanilang buhay sa linya at piniling magpasabog sa sarili sa sandali ng buhay at kamatayan. Ang gayong pagpapakamatay na ganting salakay ay nagulat kay Chinyu. Mukhang parami ng parami ang mga magsasaka sa Hilagang Lupain. Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi na niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, sa opinyon ni Chinyu, kasama sina Kuzo at Monghe Hangshi sa paligid, ang katimugang rehiyon ay hindi dapat magulo. Nagmamadali siyang pumunta sa paligid ng mausoleum. Ang madilim na enerhiya dito ay nakakapagpalamig pa rin, na nagdulot ng walang mga palatandaan ng buhay sa paligid. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Pumasok siya sa bakana ng mausoleum at naupo ng naka-cross-legged. Tinimulan niyang i-absorb ang dark energy dito. Sa kabilang panig, mula nang mabalitaan nila na ang pinuno ng sekta ng Tianyan ay bumalik, ang mga pinuno ng sekta ng lahat ng mga pangunahing sekta sa katimugang lalawigan ay sumugod sa sekta ng Tianyan. Lumuhad sila sa lupa at hindi bumangon. Nakiusap sila sa pinuno ng sektang Tianyan na tulungan sila. Sa bulwagan, hindi maiwasan ng deputy sect leader na sumimangot nang makita ang eksenang ito. Wala dito ang pinuno ng sekta. Paano natin sila ililigtas, sabi ng representante na pinuno ng sekta sa mahinang boses. Tizu na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala pa rin silang alam, kaya papasukin muna natin sila sa ngayon. Paano kapag pumasok sila? Sino ang lalaban kay Yongji at Fenghai? Napatingin ang deputy sect leader kay Dizun. Umiling si Dizun at sinabing, hindi ko rin alam. Isa-isang hakbang natin ito. Kaya, tinanggap ni Dizun ang lahat ng pinuno ng sekta sa sekta ng Tianyan. Nasaan ang pinuno ng sekta? Mangyaring tulungan akong sugpuin ang mga mapagmataas na tao sa Hilagang Lupain. Ang katimugang rehiyon ay nahulog na sa kaguluhan, bakit hindi kumilos ang pinuno ng sekta? Namatay si Senior Xiaohai sa labanan sa Hilagang Lupain. Bilang kapatid ni Xiaohai, bakit hindi pa rin siya kumikibo? Baka duwag siya. Kung ganoon, aalis kami kaagad. Hindi alam ni Dizun kung ano ang gagawin sa harap ng pag-atake ng lahat. Lahat, manahimik. Hindi na nakinig ang deputy sect leader. Sigaw niya at pinutol ang lahat. Kabanata 1610, ang nakatatakot na walang hanggang limitasyon. Inilibot ng deputy sect leader ang kanyang tingin sa karamihan. Puno ng galit ang mukha niya, at pulang-pula ang mukha niya. Mukhang naabot na niya ang rurok ng kanyang galit. Gayunpaman, mahirap para sa karamihan na kumalma. Sa panahong ganito, walang natatakot sa deputy sect leader. Patuloy silang nagdaldala ng walang tigil, halos maliitin ang pinuno ng sekta ng langit na ulap bilang isang kontrabida. Hindi na kinaya ng deputy sect leader. Galit niyang sinabi, ang pinuno ng sekta ay, hindi ito ang sinasabi mo. Nagmamadaling pinigilan ni Dizun ang deputy sect master. Tumayo siya sa harap ng deputy sect master at nakangiting sinabi, lahat, mangyaring huminahon. Ang sect master ay hindi uupo. Kung hindi ka tatutol, maaari kang manatili sa Tianyan sect sa ngayon. Ano ang silbi ng pananatili ng US dito? Huwag mong sabihin sa akin na ang lahat ng mga disipulo ay pupunta sa Tianyan sect. Gumisi ang isang sect master. Tama. Ayaw naming iwan ang mga alagad namin sa labas. Naikuyom ni Dizun ang kanyang mga kamay at sinabing, lahat, huwag mag-alala. Si Yongji at ang iba pa ay hindi muna gagawa ng hakbang pansamantala. Kung ano ang mangyayari mamaya, mag-iisip tayo ng paraan. Nang marinig ang mga salita ni Dizun, bahagyang nabawasan ang galit ng lahat. Sa panahong ito, talagang hindi na muling nagpakita si Yongji at ang iba pa. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka sa Hilagang rehiyon ay mas malakas kaysa sa Timog na rehiyon, na humantong din sa patuloy na mga casualty sa Katimugang rehiyon.
Gayunpaman, sa oras na ito, wala silang paraan para hilingin sa sekta ng Heavenly Cloud na gumawa ng higit pa. Sa hilagang hangganan, si Fenghai at Yongji ay nakatayo sa kabilang panig ng ilog ng kamatayan. Ang dalawa sa kanila ay hindi bumalik, ni sila ay tumuntong sa katimugang rehiyon. Ang dahilan ay walang iba kundi ang takot sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Natakot sila na baka salakayin sila ng Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, kaya nagtago sila sa hilagang hangganan. Nang makita nilang hindi maganda ang takbo, mabilis silang tumakas pabalik sa hilagang rehiyon. Sabihin, sa tingin mo ba ay talagang bumalik na ang Sect Master ng sektang Tianien? Umupo si Fenghai sa tabi ng Dead River at sinabi sa mahinang boses. Ngumisi si Yongji at sinabing, paano ko malalaman? Sinabi ni Fenghai sa malalim na boses, palagi kong nararamdaman na ito ay peke. Kung hindi, bakit hindi siya kumilos? Ano pa ang hinihintay niya? Nang marinig ito, tumingin si Yongji kay Fenghai at Ninishan, kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa sekta ng Tianien upang subukan ito. Kung hindi siya babalik, kung gayon ay nakagawa ka ng isang karapat-dapat na gawa. Tinulyapan ni Fenghai si Yongji at bahagyang ngumuso, bakit hindi ka pumunta? Do I dare to go? Kung babalik talaga siya, siguradong ako ang unang papatayin. Malamig na sabi ni Yongji. Bahagyang napabuntong hininga si Fenghai at napabuntong hininga, not to mention you and me, even the godly monarch of the northern lands don't dash to provoke him. Ayon sa alam ko, tila naghihintay sila sa muling pagkabuhay ng Northern Lands Lord. Hindi pa ba sapat iyon? Sino ang handang masaktan ng Diyos ng mga salot na iyon? Malamig na ngumuso si Yongji. Kung gayon, maghihintay na lang ba tayo dito? Hindi napigilan ni Fenghai ang manginig. Tamad na humiga si Yongji at sinabing, maghintay ka lang. Ang mga makadiyos na hari ng hilagang lupain ay gagawa ng desisyon. Sa susunod na mga araw, tinanggap ng Southern Region ang maikling panahon ng katahimikan. Ang pagkawala ni Yongji at Fenghai ay nagpasimulang pigilan ng mga magsasaka ng hilagang lupain ang kanilang sarili. Ang ilan ay umatras pa patungo sa hilagang hangganan. Hindi lang sila. Ang tatlong makadiyos na monarko ng hilagang rehiyon ay hindi rin ang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang mga sugat sa kanilang mga katawan ay halos gumaling na. Narinig din nila ang sitwasyon sa katimugang rehiyon. Talaga bang nakabalik na ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect? Bakit pakiramdam ko ay peke ito? Tanong ng isang makadiyos na monarko. Tama. Huling beses, pumasok kami sa sekta at nagdulot ng kaguluhan sa sekta ng Heavenly Cloud. Hindi na rin siya bumalik. Ngayon, hindi man lang namin sinalakay ang Heavenly Cloud Sect. Paano siya biglang babalik? Tumikis din ang isa pang makadiyos na monarko. Walang sinabi si Sima Bei. Bagamat sinabi nila, walang may lakas ng loob na usisin. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Dalawa sa ating mga balumbon ay inagaw. Hindi ba ito nagpapaantala sa paggaling ng Panginoon? Sabi ng isang makadiyos na monarko na nakakunot ang noo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Sima Bei sa gilid, si Yongji na iyon ay tiyak na hindi magiging tapat sa ating hilagang lupain. Nang marinig ito, ang dalawang makadiyos na monarko ay natigilan. Mabilis nilang naunawaan ang ibig sabihin ni Sima Bei. Ibig mong sabihin, hayaan mong subukan ito ni Yongji. Sabi ng isang makadiyos na monarko. Tumango si Sima Bei at sinabing, tama. Siya ay may ambisyon at lakas. Siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero sa tingin mo pupunta ba siya? Ayon sa alam ko, mukhang takot na takot si Yongji sa Sect Master ng sekta ng Tianien. Siya ay katulad mo. Matagal na siyang natakot. Sabi ng isang makadiyos na monarko na may bahagyang panunuya. Tinulyapan siya ni Sima Bei at Ninishan, sabihin mo ito na parang hindi ka natatakot. Kung hindi ka natatakot, maaari kang umalis. Anong ibig mong sabihin? I mean ang ibig mong sabihin. Sima Bei, matagal na kitang pinahintulutan. Tama na, itigil mo na ang pag-aaway. Isang makadiyos na hari ang tumayo at pinutol ang awayan ng dalawa. Tumingin siya kay Sima Bei at sinabing, dapat may paraan ka.
Bahagyang bumantong hininga si Sima Bay at walang pakialam na sinabi, hindi ako tulad ng ilang taong nagsasalita at gumagawa ng mga bagay ng walang iniisip. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Kung madalas kang umihi, basahin ito agad. Sima Bay, tapos ka na ba? Sige, manahimik lahat. Pinutol ng isa pang makajos na hari ang dalawa. Tumingin siya kay Sima Bay at sinabing, bumaba na tayo sa negosyo. Hindi nagpatuloy sa pakikipagtalo si Sima Bay. Ngumisi siya at sinabing, karaniwan, tiyak na hindi pupunta si Yongji sa Heavenly Cloud Sect. Gayunpaman, hanggat gagamit ako ng ilang trick, natural na magkakaroon ako ng paraan para mapunta siya sa Heavenly Cloud Sect. What way? Kumunat ang noo nilang dalawa. Malungkot ang ekspresyon ni Sima Bay. Ngumisi siya pero hindi kumibo. Tuldok, sa hilagang hangganan. Ilang araw nang nandito sina Yongji at Feng Hai. Wala silang balak bumalik. Sa tingin mo saan nagpunta si Qin Yu? Talaga bang natatakot siya sa iyo? Nagdududang tanong ni Feng Hai. Hindi ko alam. Kung maglakas loob siyang magpakita ng sarili, tiyak na papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. At ang Wen Wanli na iyon. Sabi ni Yongji na may masamang ekspresyon. Ibinuko ni Feng Hai ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang yumanig ang espasyo sa kanyang harapan. Pagkatapos noon, nakita nila si Sima Bay na naglalakad palabas mula sa kadiliman. Nang makita si Sima Bay, dali-dali silang tumayo at ikinulong ang kanilang mga kamay, pagbati, Panginoong Sima Bay. Sinabi ni Sima Bay na may malamig na ekspresyon, nagpadala na ako ng mga tao upang imbestigahan ang sitwasyon sa rehiyon ng Timog. Ang pinuno ng sekta ng Heavenly Cloud ay hindi pa bumabalik. Ang balitang iyon ay peke. Natigilan si Yongji at napakunot ang noo, maaari ba akong magtanong, Lord Sima Bay, sino ang nagsabi sa iyo ng balitang ito? Tama ba ito? Kung hindi ito tumpak, sasabihin ko sa iyo. Malamig na ngumuso si Sima Bay. Ito ang balita na ang pinuno ng sektang Heavenly Cloud ay kasalukuyang nasa Thunder Academy upang maghanap ng isang pambihirang tagumpay. Thunder Academy. Nagkatinginan sina Yongji at Feng Hai. Tama. Kasalukuyan siyang nag-iisa sa Thunder Yard. Malamig na sabi ni Sima Bay. Pagkasabi nito ay naglabas siya ng gift box sa damit niya at ibinigay kay Yongji. Kunin ang Red Along ito at pumunta kaagad sa Sky Cloud Sect. Sabi ni Sima Bay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yongji. Kumunat ang noo niya at sinabing, should I go? Lord Sima Bay, mas mabuting pumunta ka ng personal. Nang marinig ito ni Sima Bay, agad siyang nagalit, kung makakapunta ako, ano ang kailangan ko sa iyo? Dalhin ang Red Along ito sa sekta ng Heavenly Cloud at sabihin na ito ay ibinigay sa kanya ng master ng aking Northern Lands.